Hindi bilib sa binuong Independent Commission para imbestigahan ang flood control scam ang dalawang nag-imbestiga sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Punto ni dating Presidential Commission on Good Government Commissioner Ruben Carranza, hindi lang sa kredibilidad ng mga bubuo ng komisyon masusukat ang independence ng isang independent commission, kundi sa kredibilidad ng mismong Pangulo na mag-a-appoint ng mga miyembro nito. Hindi pa kasi anya inaamin o isinasauli ng Pangulo at ng kanyang pamilya ang napakinabangang ill-gotten wealth. Kabilang dito ang yaman na nakuha sa 15% kickback na kinubra ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa mga flood control projects din noong panahon ng diktadura. Kabilang na ang mula sa mga Japanese contractors, gaya ng pinatotoo noon sa isang testimonya ng Public Works Secretary ni Marcos Sr. na si Baltasar Aquino. Nasa pagitan ng $5 to $10 billion ang tinatayang kabuuang nakulimbat ni Marcos Sr. at mga cronies nito sa loob ng 20 years, habang nasa $3 billion pa lang ang na-recover ng PCGG as of 2022. So kung gusto niyang magpakita ng akbam para paniwalaan siya, na seryoso siya, no? At totoo yung sinasabi niya na lalabanan niya yung corruption sa flood control, siguro ang unang-unang kaya niyang gawin na walang tututol, no? Walang magsasabing huwag mong gawin yan o hindi yan patas o gusto ba lang tumira sa kalaban mo, i-surrender niya yung pera hinita nila, na ninakaw nila mula sa flood control projects noong panahon ng diktadura ni Marcos. Inaamin namin na pati kami, yung pamilya namin Marcos, ay nakinabang sa corruption sa flood control, isoli niya. Kung bayaran man lang niya yung estate tax na ilang bilyones din. No? So there are many steps that Marcos Jr. can take to demonstrate some credibility, to show that he is acting in good faith and not just to go after his family's political opponents while saving himself and his family. Ganito rin ang pananaw ni J.C. Punong Bayan, ekonomista at nagsulat ng librong False Nostalgia na nagdokumento sa ilang Marcos myths. Ayon sa libro, patunay ang ruling ng Korte Suprema na may ill-gotten wealth ang pamilya Marcos, kabilang ang multi-million-dollar Swiss bank deposits na na-forfeit in favor of the Filipino people. The problem with that is any kind of anti-corruption statement or stance coming from President Marcos does not have much credibility, in the sense that the president himself is involved in the corruption that happened during his father's time, and also the president himself has been implicated in various anomalies and also controversies in corruption when it comes to corruption during his father's time. So in other words, the president must come clean first before any anti-corruption effort on his part can have any credibility. Hindi rin malinaw kung magiging matagumpay ang binuong komisyon base sa kinahinatnan ng ilang nagdaang komisyon. Halimbawa, ang Independent Commission na nagsabing hindi ligtas na itayo ang Bataan Nuclear Power Plant noong 1970s, inichipwera ni Marcos Sr. at tinuloy pa rin ang pagtayo ng planta na ayon sa PCGG at Korte ay pinagkakitaan din ni Marcos at kroni nito. Ang Agrabang Komisyon na nag-imbestiga sa assassination ni Senador Ninoy Aquino, sinabing bunga ito ng military conspiracy, humantong sa paglilitis at pagkakakulong ng mga sangkot. Pero hindi binanggit kung bakit gustong ipapatay si Ninoy at kung natumbok ba ang mastermind ng krimen. Ang Davide Commission, inimbestigahan ng ugat ng kudeta laban sa gobyerno ni Pangulong Corazon Aquino noong 1989 at nirekomendang kasuhan ang mga sangkot na sundalo at paimbestigahan sa DOJ ang mga sibilyan na may pananagutan. Habang ang Truth Commission naman na binuo ni Pangulong Noynoy Aquino para imbestigahan ang mga anomalya sa administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema dahil nilabag daw nito ang Equal Protection Clause sa pagtutok lang sa isang administrasyon na maaring gamitin lang daw sa paghihiganti. Isa sa mga Supreme Court Justice na bumoto para ibasura noon ang Truth Commission, ang Executive Secretary ngayon ni PBBM na si Lucas Bersamin. Git ni Punong Bayan, dapat matutukan din ang reforma sa paggawa ng budget para matiyak na hindi na mauulit ang mga anomalya.
if this commission is to have any credibility, then it should actually go after the previous budgets as well, in the sense that this is not at all a new pattern of corruption, and corruption in public works has been going on for a long time, and we also should ensure that corruption in public works does not happen anymore in future budgets, because there's always a risk that all of this will reemerge next year or next year. So rather than, for example, just focus on punishing individuals who are implicated in the current budget scandal, there should be efforts as well to implement reforms in the budget process itself. In other words, you should change the incentives and the incentive structures that led to or gave way to this colossal amount of corruption in the first place, and not focus entirely on the personalities involved. Kaya milagro nang maituturing kung hahantong sa pagkakakulong ng malalaking isda ang bagong Independent Commission. Kung hindi, ay magiging malaking paasa na naman ito sa taong bayan.